natumba, nagkaroon ng accidental firing at yung isang akusado ay tinamaan sa may puwet. Isinugod siya sa pagamutan at idineklara ng ligtas. Ayon sa pulisya, naglalaman ng questionable petroleum products ang mga cargo vessel na wala umano ba ipakitang kaukulang papeles. Estimate namin is nasa 20,000 liters. Ang worth po niya is around more or less 1.5 million pesos. Meron po siyang dapat notice to engage po na galing sa DOA. Nakalagay po dun sa notice to engage niya na kung anong barko ang sinasakyan at kung saan dadalhin at kung anong truck ang kakargahan nila. Sa pagkakataon po ito, sa kaso na to, wala po silang may sakitang papel sa amin. Iniimbestigahan ngayon ng Maritime Group kung saan nagmula ang mga diesel na karga ng mga sasakyang pandagat na ito at kung saan ibabagsak. Sa paunang coordination namin sa DOA, ngayon lang, ang sabi ng DOA, yung pangalan ng barko na yun at yung pangalan ng mga tao na nandun sa nahuli namin ay hindi po registrado sa kanila. Dito nakaraan lang, nagkaroon ng oil spill sa karagatan ng Bataan na mula sa mga barkong hinihilangan nagpapaigit sa naturang lugar. Para sa General Security News, Emil Sumangit, nakatutok 24 oras. Tulad ni Alice Go, target din paharapin si Pastor Apollo Quiboloy sa isang komite sa Senado. Hihilingin yan sa korte ng senadorang nag-ungkat ng mga pang-aabuso umano ng religious leader at nakatutok si Ian Cruz. Ngayong hawak na ng otoridad si Pastor Apollo Quiboloy, inaplansya na rin ang pagpapaharap sa kanya sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Hinihintay na lang na maitakda kung kailan ang sunod na hearing ng komite. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marso pa na contempt sa Senado si Quiboloy dahil sa ipagdalo sa pagdinig ukol sa mga sexual abuses sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya naipon na ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up kayong mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso ng mga babae at mga nagpapailan na lalaki pero pinagpalitan niya yung mga pinilit niyang mag-dimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ni Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang abogado pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto rin malaman ang detalye ng pagsuko ni Quiboloy itong linggo ng gabi. Tungkol sa mga kaso sa Pilipinas, nasa most wanted list din ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Quiboloy dahil sa kaso of conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bukod sa patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Quiboloy na natanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabata Ay via video conference sa kanilang arraignment sa araw din yun. So I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest. But these are, again, these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented. GMA during na the yan, arraignment. guys. GMA. 24. Bukod sa kanyang mga abogado ay nabisita na rin daw si Pastor Apollo Quiboloy dito sa PNP Custodial Center ng kanyang spiritual advisor. maraming salamat sa iyo. Yun. Natagdaga pa Dapat may kustudiya kay Dismiss Bamban Mayor Ay, isa mo na eh. Ay, pagkulor. Pangit, ang samot. Hindi pangit. Diba, guys? Nakakapapa, guys. Thank you for watching. Hope you enjoy.